There is no other place like home. Hindi ko alam kung ganyan din ang karanasan ninyo sa inyong tahanan dahil iba-iba tayo ng pamilyang kinalakhan. Perhaps for some of you, home is not a place. Home is a person. Maaring ang tahanan para sa iyo ay isang tao na pwede mong lapitan kahit kailan and you can just be yourself. No pretensions because you know that you are accepted, alam mong minamahal ka, alam mong tinatanggap ka. Maaring para sa iyo, ang tahanan ay hindi espasyo sa mundong ito, kundi espasyo sa puso ng isang tao. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbulong-bulungan ang mga Pariseo at ang mga eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito'y nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. Isang tao ang may 2 anak na lalaki. Ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko at binahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkatapos ng ilang araw, ipinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan at dooy nilustay na lahat sa diwas ng pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupaing yaon at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan ng lupaing yaon. Siya'y pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punan ang kanyang pagkain kahit na mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako'y namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa kanya at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ibilang na lamang ninyo akong isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa'y natanawan na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin ninyong anak. Ngunit tinawag ng ama ang kanyang mga alila, Madali, dalhin niyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at panyapak. Kunin ang pinatabang guya at patayin. Kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan, at sila'y nagsaya. Nasa bukid noon, ang anak na panganay umuwi siya, at nang malapit na sa bahay ay narinig niyang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay ng inyong ama ang pinatabang guya sapagkat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw nitong pumasok sa bahay, kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amu siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsay hindi ninyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masasamang babae, ipinagpapatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng ari-arian ko'y sa iyo. Ngunit dapat tayong magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan.
ang mabuting balita ng Panginoon. Hindi ko po ipagpapalit yung mainit na sabaw ng nilaga na luto ng aking mommy sa kahit na anong fine dining restaurant o buffet. Kahit pa ito yung pinakamasarap na restaurant sa buong Pilipinas o sa buong mundo. Hindi ko ipagpapalit yung 15 minutes to 30 minutes na siesta sa papag sa labas ng bahay o kaya naman kahit sa sofa lang. Kahit mainit at walang aircon, lalo na ngayong summer. Hindi ko ipagpapalit yon sa kahit na anong Airbnb sa ibang bansa o sa kahit na anong 5-star hotel dito sa Pilipinas. Ibang pakiramdam pag nasa sarili kang bahay. You can be yourself. Hindi ka natatakot na may manghuhusga sa'yo. Panatag ang kalooban mo. Totoo yung kasabihan sa Ingles para sa akin. There is no other place like home. Hindi ko alam kung ganyan din ang karanasan ninyo sa inyong tahanan dahil iba-iba tayo ng pamilyang kinalakhan. Perhaps for some of you, home is not a place. Home is a person. Maaring ang tahanan para sa iyo ay isang tao na pwede mong lapitan kahit kailan and you can just be yourself. No pretensions because you know that you are accepted, alam mong minamahal ka, alam mong tinatanggap ka. Maaring para sa iyo, ang tahanan ay hindi espasyo sa mundong ito, kundi espasyo sa puso ng isang tao. At ang ating mga pagbasa ngayon, minamahal kong mga kapatid, ay nagpapaalala sa atin, lahat tayo'y naghahanap ng tahanan na mapagpapahingahan, isang tahanan kung saan makakatagpo tayo ng kalayaan at kapanatagan. At nais iparating sa atin ni Jesus, isa lang ang tahanang iyan para sa ating lahat. At yan ay walang iba, kundi ang puwang natin sa puso ng Diyos. Hindi lahat afford na magkaroon ng isang komportableng bahay o isang bakasyunan na maaari mong mapagpahingahan. Pero lahat tayo bilang Kristiyano, tayo'y mga anak ng Diyos, may puwang tayo sa puso ng Diyos na pwede nating balikan kahit kailan. Hindi tayo lahat makakatagpo ng tapat na kaibigan na pwede mong mahingahan, na hindi ka hinuhusgahan. Pero lahat tayo, may Diyos na nakauunawa, binibigyan tayo ng puwang sa Kanyang puso kahit pa nagpakalayo-layo tayo sa Kanya. Hindi lahat tayo may kinalakhang pamilya na maituturing nating tahanan. Pero may Diyos na nagbibigay sa atin ng Kanyang tahanan sa loob mismo ng Kanyang puso. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon, minamahal ko mga kapatid, ay paanyaya para sa ating lahat. Na magbalik loob, na bumalik sa puso ng Diyos na ating tahanan. Akala kasi natin, mas magiging masaya tayo kapag nagpakalayo-layo tayo. Saan tayo pumupunta? Doon sa lugar kung saan tayo maglulustay ng pera. Sa mga mamahaling resorts, sa mga bansa na malalamig, o kaya naman sa mga bisyo na nagbibigay lang naman sa iyo ng panandaliang kaligayahan. O kung minsan, sa mga tao na akala mo magbibigay sa iyo ng kapanatagan at pagmamahal, pero bandang huli, pagtataksilan ka lang din naman. Kasi hanap tayo ng puwang sa puso ng ibang tao. Hanap tayo ng puwang na mapagpapahingahan sa mundo. Pero nakakalimutan natin na ang puwang na talagang kailangan natin at hinahanap natin ay ang puwang natin sa puso ng Diyos. Minamahal ko mga kapatid, narinig natin sa unang pagbasa ngayon nang matagpuan ng mga Israelita ang kanilang puwang sa lupang pangako ng Diyos, sa lupain ng Kanaan. Sa lupain ng Kanaan, doon umani sila ng mga bunga ng pagsusumikap. Dati naghihintay lang sila ng biyaya mula sa langit. Pero iba po ang pakiramdam kapag pinaghirapan mo yung kinakain mo. Tama o mali? Iba ang pakiramdam pag alam mong yung
Nakahain sa hapag ay bunga ng pagmamahal mo, bunga ng pagsusumikap mo. Amen? At itong paalala sa atin, minamahal ko mga kapatid, kahit ang pagbabalik loob, hindi magaganap yan ng walang pagsusumikap on our part. Totoong maawain ang Diyos. Iniaalok niya ang kanyang awa. Katulad ng mahabaging Ama, papalapit pa lang tayo sa Kanya, sumasalubong na siya. Pero hindi natin matatagpuan ang yakap ng Diyos kung hindi tayo tatayo at hindi tayo lalapit. If we will not take the first step forward, hindi tayo magkakamit ng kapanatagang hinahanap natin. Kaya anong panyaya sa atin? We have to take the first step. And what is the first step? Be reconciled with God. Willing tayong gumastos, willing tayong mapagod para sa ating dream vacation. Pero ilan sa atin dito ang willing na magsumikap, na alalahanin ang kasalanan, aminin ito sa Panginoon para muling magbalik sa kanyang puso. I know it is difficult. Why? Kasi ang ibig sabihin nito, lulunukin mo yung pride mo. Kasi ang ibig sabihin nito, you will be aware of your shortcomings. Kasi ang ibig sabihin nito, aaminin mo yung pagkakamali mo. At para sa maraming tao, napakahirap aminin ang pagkakamali. Dahil feeling natin sa sarili natin, laging okay lang tayo. Kaya ano ang sabi ng ating salmo ngayon? Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. If we want to find our true rest, if we want to find our home, we have to go back to Him and take the first step. At madalas naman yung unang hakbang, yun yung pinakamahirap. Yung magdesisyon kang magbabalik loob ka sa Panginoon, mahirap yan. Pero kapag nagawa mo na yung unang hakbang, ang Panginoon, 3 hakbang nang papalapit sa iyo. Sinasalubong ka niya, siya na mismo ang aakay sa iyo, pabalik sa iyong tahanan. Dahil yung kapanatagan gusto mo para sa sarili mo, pero higit na mas gusto ng Diyos yon para sa iyo. Sino ba ang lumayo? Ikaw. Hindi naman siya. All the while, nandyan lang ang Panginoon sa tabi mo. Sa mga panahong nakukonsensya ka sa mga masamang ginawa mo, yun ang Panginoong kumakatok sa puso mo. Pero hindi mo siya pinapansin. Gusto kanyang yakapin, pero ikaw, hindi ka pa handa. Bakit? Ayaw mong bitiwan yung kasalanan na paborito mo. Ayaw mong bitawan yung galit. Ayaw mong bitawan yung paghihigante na akala mo nagbibigay sa iyo ng kaligayahan. Akala mo masaya ka na nahihirapan yung taong kagalit mo. Akala mo masaya ka na naglilibang ka lang. Pero pag naman natahimik ang kalooban mo, alam mo hindi ka naman totoong masaya. Dahil alam mo na meron kang problema. And God is inviting you, uwi ka na. Magbalik loob ka na. Kaya nga nakatutuwa yung mga kumpisala natin dito sa simbahan. Tingnan po ninyo dun sa likod. Ang kumpisalan, tingnan po ninyo. May bubong, may bintana, may pinto. Di ba mukhang bahay? Sapagkat ang ating tahanan ay ang pagbabalik loob sa Panginoon. Nasa bungad yan ng simbahan dahil yan ang unang hakbang para tayo'y makisalo sa huling hapunan. Sa Ebanghelyong narinig natin, ano ba ang nagkumbinsi sa bunsong anak na magbalik loob sa ama? Gutom. Very good. Nagutom kasi, kaya siya natauhan kasi nagutom. At ano bang iniaalok sa atin ng Panginoon sa bawat Eucharistia? Hindi pinatabang guya, hindi lechon. Ano ang ibinibigay niya sa atin? Ang kordero ng Diyos na nakawawala ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus mismo ang nakahain, si Jesus mismo ang ating pagkain. At ito'y bukas para sa ating lahat. Pero hindi ka naman masaya na makikikain ka lang na alam mong yung naghahain, inaway mo.
Di ba? Makikikain ka ba sa isang taong alam mong inaway mo at nagawan mo ng masama? Makikikain ka ba? Hindi. Kaya nandyan ang kumpisal, magbalik loob ka muna, makipagkasundo ka muna, para yung kapanatagan ng iyong kalooban ay magbigay sa iyo ng kahandaan na makisalo ka sa hapag ng huling hapunan. Kaya ang ginawa muna ng bunsong anak bago siya kumain sa piging, lumapit siya sa kanyang ama at inamin niya, "Ama, nagkasala po ako sa Diyos, nagkasala po ako sa inyo." Di ba may katunog? "Padre, patawarin niyo po ako sapagkat ako'y nagkasala. Father, bless me for I have sinned." Yan ang mga unang salitang binabanggit natin sa kumpisal, katugmang-katugma ng mga salita ng alibughang anak. Lahat naman tayo, in one way or another, naging alibugha sa Diyos. Tinalikuran natin ang kanyang pag-ibig. Katulad ng alibughang anak, binigyan tayo ng yaman. At ano ang yamang ibinigay sa atin? Ang ating buhay, ang ating isip, ang ating kalayaan. Pero saan natin ito ginagamit? Nilulustay natin ito sa mga walang kwentang bagay. Nilulustay natin ito sa mga bagay na akala natin magpapasaya sa atin, pero bandang huli, empty pa rin tayo. Bandang huli, malungkot pa rin tayo. Sapagkat ipinapaalala sa atin ngayon, magiging masaya lamang tayo kapag nakatagpo tayo ng kapanatagan. Kapag nakita na natin ang puwang natin sa puso ng Diyos. Kaya ngayong panahon ng Kwaresma at lalo ngayong linggo ng kagalakan, sana ang maging kagalakan ng ating mga puso ay ang pag-asa na mawalan man tayo ng puwang sa mundo, mawalan man tayo ng puwang sa puso ng ibang tao, hindi tayo mawawalan ng puwang sa puso ng Diyos. Yan ang ating tahanan. Kaya ano pang hinihintay mo? Umuwi ka na. Hinihintay ka na niya sapagkat ang gusto niya, yakapin ka ng mahigpit. Sapagkat kahit ikay nagpakalayo-layo, hindi niya nakakalimutan, ikaw ang anak niyang minamahal. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.